morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may pasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time. At bangon na po tayong lahat ngayong Tuesday morning. At sa buhay, naku, anything can happen in a snap. Parang sa weather lang po yan, no? Kahapon mula sa low pressure area na naging si Bagyong Wilma. At ngayon naging low pressure area muli. Talaga nga namang ang ibig sabihin ay dapat walang kukurap sa pagbabantay sa lagay ng ating panahon. At yan nga po ang kapit-bisig nating gagawin ngayong umaga. Simulan na po natin ang umagang ito sa pamamagitan ng inyong brewed coffee at pagtutok dito sa ating programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghatid ng ulat panahon. Araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Tuesday, November 5, 2013. Mga kabayan, alam nyo ba na sa parehong araw na ito noong taong 1855 ay isinilang ang French meteorologist na si Leon Philippe de Bort. Siya ang nakadiskubre sa stratosphere, ang isang layer sa ating atmosphere. At para naman po sa ating earthquake update, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Central Mid-Atlantic Ridge alas 2:39 ng hapon, Universal Coordinated Time. Ayon sa US Geological Survey o USGS, namataan ng sentro ng lindol 1,281 kilometers north-northeast ng Carutapera, Brazil. Tectonic umano ang sanhi ng nasabing pagyanig. Sa ibang balita, 3 katao nang nasawi habang 2 naman ang sugatan at 2 ang nawawala. Ito ay kaugnay pa rin ng pananalasa ni Bagyong Binta sa bansa. Sa kasalukuyan, mahigit 44,000 families na ang apektado sa isang syudad sa 5 probinsya sa Regions 1, 2 at CAR. Apektado rin ang mga struktura sa mga nabanggit na lugar pero sa kasalukuyan, ayon sa DPWH, passable na po ang mga kalsada at tulay sa Region 2 at CAR. Samantala, umakyat na sa mahigit 28,000 na kabahayan ang binayo ni Bagyong Binta. Nagkakahalaga naman ng mahigit 207 million pesos ang mga nasirang mga istruktura at agrikultura. Sa ngayon ay on red alert pa rin ang NDRRMC hinggil sa mga pangyayari sa Hilagang Luzon at ganun din ay katuwang nila sa pagtulong sa ating mga kabayan ang mga sumusunod na ahensya: Pag-asa, DSWD, DA, DepEd, DPWH, DOH, PIA, AFP, PNP, PCG, BFP, PRC at NPC. And alright, sa puntong ito, puntahan na po natin ngayon ang latest weather information. Naging low pressure area muli si Bagyong Wilma, mga kababayan. Ano nga kaya ang dahilan sa likod nito? Yan po ang ating aalamin kasama si Pag-asa Weather Forecaster Hener Kitlong. Good morning, Mr. Kitlong. Good morning, Harry. Mga kabayan, magandang umaga po. Alright, Mr. Kitlong, matapos tumama ni Bagyong Wilma sa kalupaan, ngayon bumalik nga ito sa pagiging isang low pressure area. Normal lang po ba ang ganitong senaryo? Anong dahilan po ba sa likod ng fenomeno na ito? Yes, lahat po ng bagyo o low pressure area, pag ito po ay tumatama sa kalupaan po sa ating bansa, lahat po yan ay humihina. Dahil pag nasa lupa po ang isang bagyo, kunti na lamang po yung moisture na nakukuha niya, kaya humihina po ito. Isa pa ho doon, yung mga bulubunduking lugar dito po sa may silangang bahagi ng ating bansa, nakaka-apekto rin po yan. Kung baga may friction po doon na nangyayari dito po sa ating bansa, kaya ito po ay pinapahina, nagiging low pressure area na lamang po ito. Mayroon pong mini-maintain ang mga bagyo para hindi po ito humina. Unang-una po, kailangan mainit po yung karagatan, yung sea surface temperature, kailangan mainit po yan. Isa pa yung wind shear, kailangan po yung wind shear, hindi po siya gaano malakas para hindi po masira yung kanyang, yung kanyang lakas at saka yung kanyang pong pagtaas. Dahil pag malakas po ang hangin, nasisira po yun. At yung isa po, kailangan po mataas po sa 5 degrees. Kung makikita po yung ating bansa, nasa baba po yung equator. Kailangan po mas mataas po ng 5 degrees latitude, mas mataas pa po yung nalalagyan ng bagyo para ito po ma-maintain yung kanyang lakas at yung hindi po ito ihina. Kadalasan po yan ang nagpapahina po talaga sa bagyo kung ito po ay napasukan ng malamig na hangin at kung ito po ay nasa lupa.
Alright, Mr. Kitlong, kahit po kahit po LPA siya ulit, we're not removing the possibility na lumakas itong muli. Posible po bang maging bagyo ulit ang nabanggit na LPA? Ano po bang what are the odds? Yes, marami ng senaryo na gano'n na nangyari. Unang-una, kung makikita po natin yung dating forecast track ng bagyong si Wilma, dito po dito po yung sulusi, kumbaga karagatan po ito. Pagpasok po ng low pressure area dito, kumbaga dagat uyan, makakakuha pa ulit ng lakas yan, malaki po ang posibilidad na maging isang bagyo pa ho yan. Alright, Mr. Kitlong, magdudulot pa ba ng masungit na panahon ang nabanggit na LPA at ano-ano mga lugar po ang makararanas ng mga pag-ulan? Opo, kung makikita po natin itong forecast track, bagamat hindi ganun kalakas po ang bagyong si Wilma, yung naging low pressure area na ngayon, may mga ulan naman po at may kalakihan po yung mga kulapan na nangyayari dito na may bibigay na. Kaya magkakaroon po ng pag-ulan, lalo na po itong Western Visayas, ganun din po ang Mimaropa, lalo na po ang Palawan. Alright, sa mga nabanggit na lugar po ni Mr. Kitlong, maganda po tayo dyan at mag-ingat po tayo. Bantayan po natin ang lagay ng panahon dahil magiging maulan. At Mr. Kitlong, mula po sa current state ng LPA, ano na po bang inaasahan nating mangyayari rito? Posible bang humina pa ito at malusaw ng tuluyan o lalabas ba ito ng ating bansa? Kung magpapatuloy po itong galaw ng low pressure area, inaasahan po natin yan by November 7, makakalabas na po yun ng Philippine Area of Responsibility. Subalit bago po lumabas to, malaki po ang posibilidad na lalakas po ito maging isang bagyo pa dahil dadaan po rito sa may sulusi kung saan ito'y dagat, makakakuha po rito ng lakas at makakakuha po ng mga moisture. Kaya dito po sa mga kababayan natin sa Northern Palawan, mas mainam po maghanda po tayo. Paghandaan niyo po kahit na low pressure man lamang ito, nagbibigay po ito ng malalakas na ulan. Alright, nabanggit nga po ni Mr. Kitlong na dyan po sa Northern Palawan, paghandaan po natin yan dahil dyan po dadaan itong low pressure area na ating binabantayan. Pero huwag kayong mag-alala dahil by November 7, inaasahan nating tuloy na itong makalalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman po, Mr. Kitlong, pag-usapan naman po natin ito para sa kapakanan ng pagiging laging handa. May panibagong typhoon sa may southeast ng Guam at tinawag natin ito sa international name na Haiyan. Base sa ibang mga international meteorological agencies, napakalakas ng bagyong ito. Posible po bang itong tumama sa Pilipinas? And if yes, kailan po ito papasok sa ating PAR at saan po ito tatama? Yes, Ari, ito pong Haiyan na ito, isa na po itong tropical depression. Kung makikita po natin, kung ito pong satellite image nakikita po natin dito, medyo may kakapalan na po yung kulapan nito. At inaasahan po na pagdating po ng Merkulis ng gabi, makakapasok po ito sa Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon po, kung makikita po nyo, medyo may kalakihan po yung lalakbayin niya, malayo pa ho siya. Kaya malaki pong posibilidad na lalakas pa ho yan. Kumbaga marami pa siyang moisture na makukuha. At inaasahan po yan na bago mag-landfall dito po sa ating bansa, ay magiging typhoon po yan. Kumbaga nasa 120 kph ang lakas na hangin at ang bugso po niya umabot ng 150. Base po dito sa forecast track ng GTWC, makikita po natin na ito po ay maaari pong tumama dito po sa Eastern Visayas, dito po sa may Samar region. Kaya malaking pinsala po, magbibigay po ito ng malalakas na ulan, magbibigay po ito ng malalakas na hangin. Hindi lang po dito sa Samar, halos buong Visayas po ang maapektuhan niya sapagkat may kalakihan po yung bagyong ito. Ganoon din po sa Southern Luzon. May posibilidad pa na maaari pa itong lumapit dito po sa Metro Manila. Kaya sa ngayon pa lamang po, mas mainam po na maghanda po tayo at paghandaan po natin ang pagdating ito sapagkat napakalakas po ng bagyong ito. Alright mga kabayan, narinig po natin si Mr. Kitlong, May panibago nga po tayong bagyo na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at tatama nga po ito, dyan po yan sa may Eastern Visayas. Posible pong mahagip ang Metro Manila kung kaya't ngayon pa lang, paghandaan na po natin ang mga mararanasan nating pag-ulan sa mga susunod na araw. At ngayon naman Mr. Kitlong, para naman sa mga hindi direktang maapektuhan ng LPA, ano po bang magiging lagay ng weather ngayong Tuesday ayon sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa? Well, unang-una po yung low pressure area, magdudulot po yan ng pagulan dito po sa Mimaropa. Kaya't mas mainam po na mag-ingat po tayo dyan. May posibilidad po na magkaroon ng mga pagba at pag-uho ng lupa. Samantalang ang Metro Manila, ganun din po ang nalalabing bahagi ng bansa, magkakaroon lamang po yan ng bahagyang maulap. Kumbaga dito po sa Mindanao, improving weather na po yan. Ganun din po sa Northern Luzon at dito po sa Central Luzon. Ang maulap po ay itong Bicol region and din sa nalalabing bahagi ng Kabisayan. May mga light to moderate po na maaaring maranasan. Alright, maraming salamat Mr. Kitlong sa inyong ibinahagi impormasyon. Last few reminders po sa ating mga kabayan, especially dun sa mga lugar na matatamaan ng mga pag-ulan na dulot ng LPA.
Opo, mga kababayan po, lalo na po dito po sa may Palawan, nandyan po yung low pressure area at sa ngayon po, lalo po itong lumalakas. May chance po yan na maging isang bagyo. Mag-ingat po tayo at maging alerto po tayo. Samantalang ito pong binabantayan naman natin na isa pang tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Papasok po ito ng Miyerkules ng gabi at may posibilidad po na tatama dito po sa kulapan ng Eastern Visayas. Yan po ay sa Huwebes o kaya Biyernes po o kaya ay sa Sabado. Napakalakas po ng bagyong ito kaya ngayon pa lang po mas mainam na maghanda po tayo. Alright, maraming salamat po Mr. Kitlong at mga kababayan, atin nga pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Henry Kitlong na siyang nagbigay sa atin ng update hinggil sa lagay ng ating panahon. Ngayon naman alamin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Si Haring Araw sisikat 5:56 AM, lulubog naman ito sa ganap na 5:26 PM. Ang ating moonrise 7:20 AM, moonset 7:06 PM, may illumination po yan na 0.8%. Para naman sa tidal predictions natin sa atin ng NAMRIA, dyan po yan sa Manila Bay. Ang high tide po natin 12:23 PM, itaas po yan na 0.42 meter. Habang ang low tide natin 5:52 AM, itaas po yan na negative 0.21 meter. At mga kabayan, dapat pinakinggan niyo po na maigi ang ating question and answer portion kanina kay Mr. Kitlong dahil dyan po natin kukunin yung ating question of the day para sa Panahon TV Tag-Ulan promo. Aba, pero bago po muna yan kami po muna yung magpo-pause for a few reminders pero huwag kayong aalis dahil magbabalik po ang Panahon TV.